Magandang araw uli sa inyong lahat mga kamatsas dito sa ating i-analyze. Best game ito ng late edition ng katatapos lang na Title Tuesday. At nahirapan dito si Magnus sa FIDE Master na ito. Matindi, pag-aralan natin. White dito si FIDE Master Reza Madavi ng Iran. Black si Magnus, nag-E4. Sicilian ulit, aba masaya uli ito. Knight F3, E6, capture, A6. Paborito ni Magnus ito, napapansin ko lang pagdating sa Sicilian. Yung Sicilian can. Knight C3, Queen C7, ayan oh. Favorite ni Magnus. Nakakahalata na ako Bishop E2, at nag-bishop B4. Nag-apply kagad si Magnus ng matinding pressure. Knight takes E4 kagad ang paparating. At nag-queen B3. Bishop C5. Aba, teka muna mga kamatsas. Ako'y nag-wonder dito. What if capturing ang knight? Anong gagawin dito ng computer? Queen takes din, ano? And kapag nag-knight takes E4, ay magku-queen E3, balik knight F6, and queen A3. Malalim pala, natuto ko dun Pwede pala yon. O di ba hindi makapag-castling yung black. Yan ang kapalit ng isang pawn na ibinigay sa E4. At halimbawa kung mag D6, o pilitin natin para makapag-castling na. Ayun, may knight B5. Gracious naman pala yung mga panggulo-gulo dito. Ayun threat ang queen, threat ang pawn, at hindi makapture, nakapinantore. Galing ano? Balik tayo, may mga ganun palang laman yon. Malalim tong PD Master na to. Nag-bishop C5, inatake ang knight at dinipensahan. Nag-D6, rook D1. At yan po ang maagang novelty dito ni FM Reza. Ayan, ang old line ay kinakaslingan lang talaga yan. Pero ngayon pa lang ang rook D1, knight C6, castling, bishop D7, H3, ayan, pasingaw lang sa back rank at protection sa G4, nag-castling, A3, na kapag umalis mamaya ang reyna, mag-B4, at nag-rook D8, preparasyon lang ni Magnus, control sa D-file, Queen C2, Rook C8, Queen D2. Ayan iniislog-islogan lang si Magnus At nag-E5, ayun na. Gumanyan na. Bakit? Binigay na yung D5 square. Knight B3, exchange, Queen takes, Bishop E6, at pinasukan na ng malakas na knight. Kinapture ng bishop, capture, Knight E7, and Rook C1. Syempre, para maipang-neutralize sa strong C-file control ng black. At nag-Queen B8, Knight A5. Ang galing nitong FM na to lakas Ito kasi, itong knight ay may idea kasi mamaya to play Queen B6, atakihin ng B7, and at the same time, may Knight C4 maneuver din na po pwedeng dalhin ng Knight sa B6. Nag-Rook C7, ayan. Nakiramdam muna si Magnus. Bishop D3. Okay, itong Bishop D3 para pag alis ng reyna doon, yung pawn sa E4, depensado na. Okay po? Nag-Rook C8, patong, battery, Knight C4. Ayun, may threat sa D6. Bini 5 ni Magnus. Kumbaga, sinabay niya, sige, kakapturin mo ba yung pawn sa D6? Napa-Knight A5 ulit. Napabalik. Bakit po? Kasi kung kakapturin ang pawn sa D6 ay magka-capture-capturan, exchange-exchange. Dapat po ay maliwanag sa atin yung mga sequences na paparating. Okay po? Importante yan. Depth ang tawag dyan. Yung lalim ng nakikita, yung layo. Okay, kaya napabalik dito si Reza, Knight A5 at nag-H6. Ayun, prophylactic lang muna. Extra singaw sa king para wala ng background weakness. Nag-B3. B3, anong purpose ng B3? Mag-A4 ba? Para mapahina yung B5. Nag-King F8, King H2, G5. Ayun, para walang F4. Okay? Nag-A4, binasag na yung queen side. King G7 at kinapture-capture, nag-B4 na. Okay, para ma-fix na yung pawn. At nag-Knight H5. Idea is to play Knight F4, nag-G3 para di makatungtong dyan. Bumalik si Magnus at nag-King G2. Kumapture na, exchange, at nag-Knight G6. At binigyan pa ng bad move dito si Magnus. Kitang-kita ang paglamang ni FM mga kamatsas. Dapat daw ang tira is Queen A7.
Oo, may mga pasok-pasok doon, mga sundot, oh. Oo nga, malakas yung Queen A7. O, pero balik tayo, Knight G6 ginawa ni Magnus. Nakapasok tuloy doon. At, naku, atakado yung pawn sa B5. Naku po, losing si Magnus. Queen A7. Queen D4 ang pasok. Binigay na yung pawn sa D6. Nag-Queen C3. Abay, talagang ininda. Ininda yung pasok. Dapat daw po ang accurate play ay Knight B7. Ang hirap din palang makita. Bakit? Halimbawa, kalikutin, Queen D4, Knight takes D6. Yan ang binibiling lalim dito. Pag kinapture ang bishop, Knight F5 check. Oo, lipad din pala yung Knight sa F6. Grabe ka lalim. Yan ang mga tinatawag nating binibiling lalim, mga kamatsas. Balik tayo sa Queen C3 na pressure. Ayaw papasukin si Magnus sa D4. At nag-H5. Ayan, idea is to play H4. Nag-Bishop C2. Another positional bad move by FM Reza. Oh, bakit? Kung kakapturing kasi may bawi sa E4 no? At Knight C6 ang tamang tira pala. Okay? Kaso, syempre, world number 1 ang kalaban eh. Parang feeling niya, tamang duda lagi siya sa paparating eh. Tamang duda. H4. Queen E3. Naku po, grabe. Queen to queen. Alam ko na naman nasa isip nyo. Kayo talaga pag may queen to queen. Queen C7. Iwas. Atake sa bishop. Magnus, wala. Hari ng pilit yan eh. Iwas talaga yan sa mga queen to queen. Capture, capture. G4 at nag-H4. Queen C8. Ano plano? Lilipat doon para makapasok. Queen G5. Idea ni Reza is to play H5. Ayan, pero binigyan ng bad move. Dapat daw ay King H2 ang tira. Okay, so medyo malalim yung prophylactic move na King H2. So balik tayo sa Queen G5. Knight H7. Ayun, nairita rin naman si Magnus. Gusto niya kagad paalisin ang reyna na yan. Pero dapat daw po ay Queen A8 ang accurate. Kung mag-H5 kasi may Queen A2 malakas, makaka-atake kagad, makakabulabog kagad mga kamatsas. May ganun eh. Yan, no? The best defense is to counter-attack, ika nga. So balik tayo, Knight H7, paalis sa Queen. Queen F5, naghamon ng Queen to Queen. Tinagpas na ni Magnus pero mali daw ang decision na yan. Dapat daw is Knight E7. Okay. Pag kinapture ito, may bawi dito sa bishop. Check pa. Okay, pag kinapture yon, capture lang ng knight. Equal. Pero, sa malamang, nakakita dito si Magnus ng imbalances kaya niya kinapture yan eh. Knight F8, Bishop D3, threat sa B5. Bakit naman bad move yan? Dapat daw is Knight A7. Yan ang ipang-capture sa B5. Okay. So, Bishop D3, Knight F6. Ayun, natirahan po. So, may counter-attack sa D5. Knight E7, depends sa Knight 8 D7, Bishop takes B5. Oh, grabe oh. Lamang pa ng isang pawn si Reza kay Magnus. Grabing PD Master ito. Sumasabay Knight B6, Bishop E2. Ayan, kung magkahatawan man ng capture-capture dyan, may bawi sa G4. At nag-King F8, pinaalis muna ang Knight. Takbo, capture, B5. Okay? King E8, King F2, King D7, at nag-Bishop C4. Knight E4 check. Naku, ingat. Sa mga lundag-lundag ng Yokabab, nakakalito yung lundag niyan. Okay, at umatras sa F6, King G2, depensa sa G3, D5 na at kinapture ang pawn sa E5, King D6, capture uli doon, King E7, nako, dalawa nakahang. Dalawa nakahang pero Knight E5 na tumbukan pa rin dito ni FM Reza ang accurate na decision. So, lamang ng isang pyesa si Magnus pero mangyari po, nag-iisa na lamang ang pawn dito ng black at kapag nakuha pa yan, nako, malapit-lapit sa tabla, no? So, King D7, Knight E3, King D6, nag-H5 muna. So, anytime naman, ay pwede nang pitasin ang pawn sa G4. So, 2 knights ang matitira kay Magnus. Nag-H5 muna. King C5, H6, Knight G5, ayun, inagapan para pag-push, itong Knight G ang ipangka-capture, nag-King F2. Dito po kasi no, sa pag-aaral ng endgame, bakit ayaw madaliin dito ni FM Reza na capturing yan?
Kasi ang nakakatakot dito, may mati itong dalawang ito, namamati yan yung White King kapag mayroong isang pawn man lang na matira. Eh dito mukhang ang matitira itong G3. May pang-tempo. Yan, delikado yan. May mati ang puti dyan. Pero sa evaluation bar equal naman eh. Pero syempre, sa human side, may mati po yan. Baka matempohan ni Magnus eh. Kaya yan ang nasa isip dito ni Reza kung bakit ayaw niya munang capturing yan at baka mamaya masugswang siya. So yan muna ginawa niya. Okay, lagay sa gitna, King D4, check. Okay, lapit doon. H7, ayun. Ayun na ang nangyari. So ito po, mas malinis. 'Di ba? Malinis, at least may knight pang natira. So G4, oh. Yan. Okay, check. Oh, wala na. Ayun. So insufficient material, knight na lang ang natira. Nakakabilib din tong FIDE Master na ito, ano. Talagang grabe, mga super GMs tinatagpas ni Magnus itong FM nakalusot. Ano? Yan, nakalusot. At tingnan nyo, kagulat-gulat ang resulta, mga kamatsas. Wag ka. Oh. Champion yung FM. Reza Mahdavi ng Iran, champion. With a score of 10 points, tied sila ni Magnus. Ayan, nagkataon mas mataas ang tiebreak dito ni Reza kay Magnus. So not bad for Magnus, champion sa early edition, silver naman sa late edition. So $1,000 plus magkano ba ang premyo ng second place ba? Grabe, kulang-kulang 100,000 din ang nakuha ni Magnus ha. 2 dikit lang na Blitz tournament yan ha sa chess.com. Okay, at si Wesley Supo, not bad, pang number 8. Oh, number 8. Sa early edition ay third place siya. Dito sa late edition ay pang number 8. So isa lang naman ang tumalo sa kanya dito, si Magnus pa rin. Natalo pa rin siya kay Magnus. Grabe talaga. Nadali pa rin siya dito. At yan, maganda. Last round, tinalo niya si Li Kuangliem. Oh, maganda ang ano niya rito. Kasi kaya po naglaro dito si Wesley, no? Sorry. Lalaro kasi siya sa World Rapid and Blitz, mga kamatsas. At ang mabigat nga lang to, gusto ko sanang i-live ang World Rapid and Blitz. Yun nga lang, tatama ng 3:00 ang madaling araw. Willing ba kayong mag-intay at manood sa ating live streaming kung sakali, mga kamatsas? Tingnan ko nga po ang inyong mga komento. Baka naman tulugan nyo ako. 3:00 ba naman eh. Oh, liban na lang kung matutulog kayo ng maaga. Oh, comment lang po. Lapag nyo lang sa comment section below, mga kamatsas. Tignan natin kung marami pong may sang-ayon na makapag-live si Coach Naba sa World Rapid and Blitz Chess Championship. Ang alam ko po, World Rapid muna eh. Tapos huli yung World Blitz. O, tingnan natin kung sino mauna sa kanilang dalawa. Kung mailalive natin, maganda, no? Kaso 3:00 ang madaling araw. Kailangan matulog ng maaga. O, depende. Kung wala gaanong magko-comment, tulugan time na lang. Abang na lang ako sa mga best games. Pero depende pa rin po, no? Minsan biglaan po tayo mag-live eh. Okay, salamat po sa inyong matyagang panonood. Sana po natuto kayo dito sa bakbakang ito. At kung meron pa kayong mga masasabi sa naging laban ng FM na to kay Magnus, lapag nyo lang po sa comment section below. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.